8 paraan ng pag-inom ng tubig na kayang pabagalin ang pagtanda ng katawan. Hindi lahat na umiinom ng tubig ay nakakamit ang totoong benepisyo nito sa katawan. Marami ang umiinom lang kapag nauuhaw na, at karamihan ay hindi alam na ang tamang paraan ng pag-inom ng tubig ay malaking epekto sa pagtanda ng ating cells, balat, kidney, utak at buong katawan. Kung gusto mong pabagalin ang pagtanda, hindi sapat na basta uminom lang ng 8 baso. May tamang timing, dami, at paraan para masulit ang anti-aging benefits ng tubig. Ang unang paraan, uminom ng maligamgam na tubig sa umaga habang wala pang laman ang tiyan. Ito ang simpleng habit na ginagawa ng maraming matatanda sa Japan at Korea na halos hindi mo mahalata sa edad. Kapag maligamgam ang tubig at iniinom mo ito sa unang 30 minuto pagkagising, pinapagana nito agad ang digestive system, nililinis ang colon, pinapaikot ang blood circulation, at pinapalambot ang balat. Unlike malamig na tubig na nagpapabagal sa metabolismo sa umaga, ang maligamgam ay parang gentle detox na natural. Pangalawa, uminom ng tubig 30 minuto bago kumain. Maraming nagsasabing basta uminom lang ng tubig, pero kapag ginawa mo ito bago kumain, ito ay tumutulong maghanda ng tiyan para sa tamang digestion. At bakit ito nakapagpabagal ng pagtanda? Kasi every time na hindi mo nadidigest na maayos ang pagkain, maraming toxins ang naiipon. At yan ang nagiging sanhi ng pamamaga, mabagal na metabolism, at pagbilis ng pagtanda ng balat at organs. Kapag hydrated ang katawan bago kumain, mas smooth ang digestion at mas konti ang free radicals sa katawan. Pangatlo, uminom ng tubig kapag feeling mo stressed, pagod o irritated ka. Hindi mo siguro alam, pero ang stress ay may direct connection sa dehydration. Kapag dehydrated ang utak, mas mabilis ma-trigger ang cortisol, ang stress hormone. Ang epekto nito ay premature aging, lalo na sa mukha, wrinkles, eye bags, dry skin. Kaya kapag feeling mo irritable ka, mag-take ka agad ng 1 full glass ng tubig. Parang reset button yan para sa mood at sa balat mo. Pang-apat, huwag inumin lahat ng tubig ng sabay-sabay. Isa ito sa madalas na pagkakamali. Kapag nilaklak mo ang isang buong baso ng tubig in one go, ini-stress mo ang kidney mo. Lalo na kung senior ka na, hindi na ganoon kabilis mag-filter ng fluid ang kidneys mo. Kapag palagi mong ginagawa ito, pwedeng lumobo ang tiyan, ma-strain ang kidney function, at lalong bumilis ang signs na aging sa katawan. Mas mainam ang dandahan, pasip-sip para mas absorb ng cells. Panglima, gumamit ng copper or clay container sa pag-iimbak ng tubig. Medyo traditional itong tip na to, pero backed na ng ilang pag-aaral. Kapag iniimbak mo ang tubig sa copper bottle overnight, may naibigay itong trace minerals na may antioxidant properties. Antioxidants ang number 1 panlaban sa free radicals na dahilan ng pagtanda. Copper-infused water helps improve skin elasticity, boost brain function, at tumutulong sa pag-regulate ng thyroid at digestion. Pang-anim, uminom ng tubig bago ka maligo. Simple lang pero may science sa likod nito. Kapag umiinom ka ng tubig bago maligo, lalo na kung mainit ang shower o bath, tinutulungan mong i-regulate ang blood pressure mo. Alam mo ba na kapag tumama ang biglang init o lamig sa katawan at dehydrated ka, mas madali kang mahilo, sumakit ang ulo o mawalan ng balance? Para sa mga seniors, lalo itong mahalaga. Pero ang mas importante, nakakatulong ito para mas maging elastic ang blood vessels mo. Ibig sabihin, mas mababa ang risk sa heart problems at mas bata ang itsura ng balat dahil healthy ang circulation. Pang-pito, gumawa ng hydration window sa loob ng araw. Hindi sapat na basta inumin lang ang 8 baso ng tubig kada araw. Ang mahalaga, consistent at may interval. Kung pwede mong hatiin ang tubig mo sa ilang fixed schedule tulad ng 7 a.m., 9 a.m., 1 p.m., 3, 5 p.m. at 7 p.m., nagiging mas efficient ang katawan sa paggamit nito. Bakit ito anti-aging? Dahil sa bawat oras na kulang ka sa tubig, bumabagal ang metabolism mo, humihina ang circulation, natutuyo ang skin, at nagba-build up ang inflammation. Pero kung sakto at tuloy-tuloy ang hydration mo, parang regular maintenance yan ng katawan. Lalo na sa seniors na mas mabagal na ang water retention. At ang pangwalo, na siyang pinaka-importante sa lahat, uminom ng tubig bago matulog, pero may limit. Ang sikreto ay hindi sobra at hindi kulang. Isang half glass na maligamgam na tubig, mga 30 minutes bago humiga. Hindi lang ito para maiwasan ang dehydration sa gabi, kundi para ma-regulate ang heart rhythm habang natutulog. Ayon sa ilang pag-aaral, maraming heart attacks at strokes ang nangyayari sa madaling araw, partly dahil kulang sa fluid ang katawan. Pero kapag may enough hydration bago matulog, mas stable ang blood circulation,
at mas nababawasan ang overnight stress ng organs. Mas relaxed ang katawan, mas maganda ang tulog, mas efficient ang repair process ng cells. Ito ang tunay na anti-aging habang tulog ka. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit ito lahat ay epektibong paraan para pabagalin ang pagtanda. Ang katawan natin ay 60% tubig. Lahat ng organs, from utak, puso, bato, at balat, umaasa sa tamang hydration para gumana ng maayos. Kapag kulang sa tubig, mabilis kang mapagod, bumababa ang focus, mas prone ka sa inflammation, at lumilitaw agad ang fine lines at sagging skin. Pero kapag tama ang paraan ng pag-inom mo, para mo nang binibigyan ng maintenance ang buong katawan mo araw-araw. Walang gastos, walang effort, pero may malalim na epekto. Lalo na sa balat. Maraming tao ang bumibili ng mamahaling anti-aging cream, pero hindi alam na ang tunay na glow ay nanggagaling sa loob. Hindi mo kailangan bumili ng kung ano-anong produkto kung kaya namang ibigay ng tubig ang moisture, elasticity at detoxification na kailangan ng balat mo. Ang hydrated na balat ay hindi lang makinis, ito ay mas buo, mas firm at hindi agad lumulundo. Walang eye bags, walang dry patches, walang flaky areas. Pero tandaan, hindi lang sa balat nakikita ang epekto ng pagtanda. Sa loob ng katawan, ang brain fog, joint stiffness, sluggish digestion at mood swings ay kadalasang konektado sa mild dehydration. Kaya kung mapapansin mong parang ang bilis mong mapagod, madaling sumakit ang ulo o laging mabigat ang katawan mo, baka tubig lang ang kulang. Kung senior ka na, mas doble ang pangangailangan mo sa tamang hydration. Hindi dahil matanda ka na ay kaunti na ang kailangan ng katawan mo. Sa katunayan, mas kailangan mo ito dahil bumabagal na ang function ng organs. Mas madaling mawala ng electrolytes, mas mabagal ang detox ng liver at kidneys, at mas mabilis ang fluid loss kapag umihi o pinagpawisan. Kaya ang 8 tips na ito ay hindi simpleng suggestion. Para sa matatanda, ito ay preventive medicine. Mahalaga rin na iwasan ang ilang maling kaugalian tungkol sa tubig. Marami ang umiinom lang kapag nauuhaw na. Pero ang uhaw ay huling signal ng katawan mo. Ibig sabihin, dehydrated ka na bago ka pa mauhaw. Dapat ay proactive ka, hindi reactive. Ibig sabihin, umiinom ka kahit hindi mo pa nararamdaman ang uhaw. Marami rin ang naniniwala na soft drinks, juice, kape, o milk tea ay sapat na pampalit sa tubig. Ang totoo, karamihan sa mga ito ay diuretics. Mas pinapalabas nila ang tubig sa katawan kaysa sa dinadagdag. Kaya kahit akala mong hydrated ka dahil may iniinom kang liquid, baka mas lalo kang nade-dehydrate. Kung gusto mo talagang pabagalin ang pagtanda, gawing lifestyle ang tamang pag-inom ng tubig. Ito ang foundation ng lahat ng healthy habits. Kahit anong supplements, kahit anong pagkain ang iwasan mo, kung kulang ka sa tubig o mali ang timing ng pag-inom mo, hindi mo mararamdaman ang buong epekto ng effort mo. Ang maganda sa tips na ito, libre. Wala kang kailangang bilhin. Kailangan mo lang ng tubig, timing, disiplina, at konting awareness sa ginagawa ng katawan mo. Sa ganitong paraan, pwede mong mapanatili ang sigla, linaw ng balat, at lakas ng katawan kahit pa tumatanda ka na. At kahit anong edad mo ngayon, pwede mo itong simulan. Hindi kailangan maging perfect, basta consistent. At kung may mga kapamilya kang senior, turuan mo rin sila ng ganitong habit. Minsan, simpleng reminder lang sa oras ng pag-inom ng tubig ang kailangan gawin para mailigtas sila sa panganib ng dehydration at aging-related illnesses. Kung nagustuhan mo ang video na to at may natutunan ka, don't forget to like and share para mas marami pa tayong matulungan. Subscribe ka na rin sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga natural health tips araw-araw. Thanks for watching, and we'll see you in the next video.